Yahoo! Hello, hello, hello mga masters! And of course, mga ka-G! Good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at sa buong Asian countries. At kung saan ka mang lupalop ng ating mundo, hayaan niyo muna ako batiin po kayo ng good morning, good noon, good afternoon, good evening at good night na po sa mga ready ng matulog. At syempre, hingin ko muna ng inyong 12 minutes para sa ating Daddy and G, the Green Iguana Family. So ito na po ang ating green girly, cutie patuti iguana na siya po ngayon ay nagpapakyut na naman. Ayun o, papakyut-pakyut na naman ang G natin. At continue po tayo sa ating lecture about saan tayo ngayon? Sleep and relaxation. Ayan po mga masters and mga ka-G. Sleep and relaxation po tayo ngayon. Ika-third topic natin ito, the three major factors that keep us alive. Unfortunately mga masters, upon recording time, kagabi pa po, ay wala po kaming internet sa bahay. Data lang po ang gamit ko. Kaya po nahihirapan po ako sa laptop. Hindi ko po maano kasi sa website po namin yun. Hindi ko mabuksan. So, dito sa US siguro meron sila mga rini-repair sa mga internet kasi halos lahat ng mga kilala natin ay yung iba brown out, yung iba walang wifi. So, I think meron silang mga pagbabagong ginagawa dito sa mga connections. Anyways, ayun po, kahapon po ay nag-lecture po tayo. Continuation na po natin itong sa ating sleep and relaxation. So, ano naman natin kahapon, pinakita ko sa inyo kung ano yung mga perfect na ano yung mga gagawin, ano kaimportante po ang tulog. So, hindi muna natin i-discuss ang mga phases of sleep kasi wala akong wifi. So gagawin natin 'yan in the middle of the week. So for now, ang ating gagawin is i-enhance natin ang knowledge natin kung paano tayo makatulog ng mabuti. So isa sa mga reasons why na bakit po tayo ay hindi makakatulog on time is because po, di ba, syempre hindi naman natin talaga maiwasan. Nasa YT world po tayo, di ba? Nasa YouTube world po tayo. At most of us ngayon ay tambay na po sa ating mga cellphone. Right, so ang sinasabi po dito sa lecture ko, sasabihin ko pala, is kailangan po nating i-avoid ang screen exposure, lalo na sa mga bata, at least 1 hour before po ang sleeping time. So ang sleeping time po ng mga bata, if 9 o'clock, kailangan before 8 or 7:30 ay wala na pong screen. Wala na po silang online or wala na po silang mga internet or YouTube or Roblox or Minecraft or ano man yung mga laro na nilalaro nila. I-avoid po natin yan. So mas lalo na rin tayo. Kasi tayo po ay meron tayong mga events. Di ba mga masters? Meron tayong mga events sa gabi. Meron din tayong um, mga premier marathon, meron tayong mga sinusundan ng mga friends natin. So, yan po ang ating isa sa mga concerns natin when it comes po sa tulog. So, paano po natin ayusin iyan? Dahil po meron tayong gabihan. So, that's why the reason why as much as possible by 10 o'clock po, tapusin natin yung ating event. 11 is the maximum. So, as much as possible po mga masters, by around 10 to 11, yan na po ang ating sleeping time. Hindi tayo pwedeng magpalampas ng 12 o'clock midnight. Kasi yun na po yung ating, kasi para mag-start na po ang ating cellular repair. Okay, so, kiss muna ako kay G ha. My baby G, so pretty. Yan. So, as much as possible po mga masters and mga ka-G, ay ang ating sleeping time natin should begin at 10. 11 or 11:15 is the maximum na po. Kasi by around sa 10 o'clock to 4 o'clock na yan, anytime from there, ay mahihit natin ang ating deep sleep level. So sa susunod na lang natin yan i-discuss ang deep sleep. Pero deep sleep po, meron tayong dandelion na naman na binili para kay G. And dandelions. Okay? So,
ang pinaka-ano diyan is, kailangan po natin stimulate ang katawan natin na makatulog po tayo before po ang 11 o'clock. So from 10 o'clock to 11 o'clock, kailangan po ay well stimulated na po tayo para sa tulog. And then ang ano diyan is paano natin stimulate. So marami tayong mga factors diyan. Ang pinakauna diyan is kung natutulog ka po sa hapon, eh syempre malamang ay gigising ka sa umaga, sa gabi. Late ka na makatulog sa gabi uh, natutulog ka sa gitna ng araw, sa kalagitnaan ng araw. So as much as possible po, try to stimulate yourselves na stay fit and active po sa umaga. Yung iba nga ay nag-exercise talaga, nagpapagod talaga para sa gabi ay sureball na makakatulog. Kasi the only time po na magre-rejuvenate ang katawan natin is when we are asleep, is when we reach the deep sleep level. Okay? If when you reach the deep sleep level, dyan na po yung time kung saan po tayo ay ma-reach natin, ang undergo natin ang tinatawag nating cellular repair time. Hindi po, most of the time, hindi po mangyayari ang cellular repair sa umaga dahil may mga specific time of function of filtration, of not just filtration, may specific time of repair, of rejuvenation po ang mga organs. Like, let's say, lungs, liver, heart, kidney. May mga specific time po yan sila kung kailan sila mag-repair. Particularly po mga around 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. May mga specific time. I-discuss natin yan soon. Okay? So, sayang po, pag natutulog ka sa umaga, halimbawa sa hapon, siesta time. Yung siesta time po, relax lang. Pwede makapanood ng TV, pwede mag-relax, pero hindi pwedeng matulog. As much as possible, iwasan po ang matulog dahil po ay mako-confuse po yung mind mo, ang isip natin. Hindi po tayo, yung katawan po natin, paggabi, kasi nakatulog ka na, mag-stay up late ka. Kasi syempre, nakatulog ka na. And we only need at least 6 to 8 hours. Yung iba po dyan ay hindi naman kailangan talaga ng 8 hours kasi meron dyang iba na pag pikit ng mata nila, automatically po ay nahihit nila ang deep sleep. Merong mga fast sleeper, mga deep sleeper, pero merong mga half sleeper, mga parang half lang yung tulog nila, yung isang mata nila ay nakabukas. Parang meron mga ganyan na parang manok pag natulog, 'di ba? So, depende po 'yan sa level of sleep, which is i-discuss natin pretty soon. Kasi kahit na meron din akong kilala, 2 hours lang natutulog pero ilang beses niya po na-reach ang deep sleep level niya. So, ibig sabihin, power nap po siya, nakatulog talaga. So, not all people that sleep only 5 hours or 4 hours don't get enough sleep. Ang iba sa kanila, they only require at least 4 to 5 hours and then they consider already rejuvenated. So, yan po. May iba't iba tayong mga responses sa katawan at hindi natin ma-generalize yan. Pero, as an average person, dahil tayo normal lang, at we're talking about the general public, so usually po ay we really need to have 6 to 8 hours of sleep. The same po sa ating liquids. Meron tayong watermelon para kay G. So nakita niyo yung binigay natin kay G, merong mixed veggies at meron din po siyang to. Tsaka syempre may dandelion din. So complete natin si G ngayon. Ayun po mga masters, tandaan nyo. And then another factor po, maliban po sa natutulog ka sa kalagitnaan ng gabi, is yung consumption mo ng caffeine. 'Di ba? So as much as possible, ilang beses ko na po inuulit-ulit na ang pag-inom po ng kape ay ilagay sa oras. Kasi caffeine is an addicting substance. Caffeine, nicotine, sugar, salt, yung mga fats, yun po mga addicting substance po yan. So, sinabi natin addicting ay pag dinetake mo yan for consecutive days, magiging bahagi na po yun ng system mo, hahanapin na po ng brain mo ang chemical na yan
na kung saan po ay laging ibinibigay sa katawan mo. So, addicting. Nagkakreate po yan ng addiction at nagkakreate po yan ng withdrawal pag hindi mo siya nabigay ang kanyang regular routine. Pag hindi mo nagawa ang regular routine, magkakaroon ka po ng withdrawal symptoms. So once may withdrawal symptoms ka na, yun din ay mahihirapan ka rin kasi meron din mga imbalances na mangyayari sa katawan natin. Okay? So, iwasan natin ang coffee sa umaga as soon as we wake up. Kasi imagine, gutom na gutom ka sa umaga kasi natutulog ka ng buong gabi, almost 12 hours kang hindi nakakain, and the first chemical you provide or give yourself is caffeine. Oh my God, grabe talaga yan. At parang ano yan, parang sponge po ang katawan natin. Ang pinaka-first chemical na binigay mo sa katawan mo is caffeine. Ang mangyari po dyan is i-absorb niyo yung caffeine buong araw po. Merong caffeine yung inyong dugo, yung blood circulatory system, nag-circulate dyan, may caffeine. So, caffeine increases cortisol, which is the hormone present when you're stressed. Pag mataas po ang iyong cortisol level, ay tataas din yung stress level mo. So, imagine, pag stress mo, level mo ay mataas, syempre magiging acidic ang katawan natin kasi acidity is caused by a lot of factors and one of them is stress. And eating sweet food, eating sweet or eating a lot of sugary foods, and of course, pag hindi ka natutulog, ayun po, stress, makakakos din po yun ng acidic blood. Pag nag-acidic ang iyong blood, magkakasakit ka kasi all diseases thrive or they grow in an acidic environment. So dyan tutubo ang tumor, ang pimples, mga sakit-sakit, diabetes, and blood pressure, cancer. Doon po tumutubo pag acidic. Alright, mga masters at mga ka-G, hanggang dito lang po tayo. Kita-kits tayo ulit. God is great. Yahoo!